Welcome sa Solid Kaals, ang tahanan ng iyong modernong 2026 Junior High School A&E Reviewer. Dito sa ating channel, natutupad ang naudlot na pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating gabi-gabing pagsasanay. Don't forget to check our YouTube shopping shelf below for our highly recommended daily study gear. Para sa bidyong ito, babalik tayo sa ALS Learning Strand 1, Communication Skills in English, focusing on advanced grammar mechanics and sentence structures. Ang format natin ngayon ay diretsong mock test mula questions 1 hanggang 10 at sa huling bahagi ay hihimayin natin ang bawat step-by-step tag list explanation. Kumuha ng inyong scratch paper at ballpen at simulan na natin.
Tapos na ang ating 10 katanungan. Ngayon naman ay dumako na tayo agad sa formal na paghimay ng ating master answer key at step-by-step Taglish explanations. Ang tamang sagot para sa question 1 ay A. Were. Ito ay isang napaka-importanting panuntunan sa English grammar na tinatawag na proximity rule sa subject-verb agreement. Kapag ang dalawang magkaibang subjects ay pinagduktong ng mga katagang neither nor, ang ating verb ay dapat sumunod sa katangian ng pinakamalapit na subject sapat lang. Ang pinakamalapit na salita rito ay JHS students na isang plural noun. Dahil marami sila, ang tamang past tense verb ay were, hindi was. Quick study tip mula sa ating channel. Kung gusto ninyong maging malinis at madaling kabisaduhin ang mga basic proximity rules na ito sa inyong notes, gumamit kayo ng affordable pastel highlighters na nasa ating YouTube shopping platform sa ibaba para markahan ang mga keywords nang hindi lumalabas ng video. Letrang A ang ating sagot. Para sa number 2, ang tamang sagot ay C, me. Trap po irito ang salitang I o myself. Tandaan ang rule sa pronouns. Ang salitang between ay isang preposition. Sa English grammar, ang anumang pronoun na sumusunod sa isang preposition ay dapat nasa anyong object pronoun tulad ng me, us, him, her, them. Hindi subject pronoun na I o he. Kaya ang tamang bigkas ay between one and me. Letrang C ang ating verified answer. Ang tamang sagot sa numero 3 ay D, who. Ang relative pronoun na who ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay tao at siya ang gumagawa ng kilos sa kasunod na sugnay. Dahil ang subject natin ay the instructional manager, isang tao, at siya ang gumawa ng aksyong conducted our orientation. Who ang tamang modifier. Ang which naman ay para sa bagay at ang whose ay para sa pag-aari. Kaya letrang D ang ating sagot. Para sa number 4, ang tamang sagot ay B, would have obtained. Paborito itong ilabas sa junior high school test matrix na tinatawag itong third conditional rule. Kapag ang unahang if clause ay gumagamit ng past perfect tense tulad ng had reviewed, ang katambal na result clause sa dulo ay dapat laging nasa anyong would have plus past participle. Kaya ang kalalabasan ay she would have obtained a perfect score. Ang option A naman ay para sa future tense kaya letrang D ang ating tamang formula. Ang tamang sagot sa numero 5 ay A. Sinusubok dito ang inyong kaalaman sa wastong bantas o punctuation mark. Gagamit tayo ng colon pagkatapos ng salitang class dahil magpapasok tayo ng isang serye o listahan ng mga bagay. Pagkatapos niyon, gagamit tayo ng quit o commas para ihiwalay ang notebooks, pens, and folders. Ang option D naman ay mali dahil semicolon ang ginamit nito na maling panuntunan sa pagpasok ng listahan. Helpful tool para sa inyong review space. Habang kinokopya nyo ang mga bantas na ito, gumamit kayo ng adjustable desktop phone stand mula sa ating channel shopping tool sa ibaba para matatag ang inyong screen sa lamesa habang kayo ay nag-aaral ng hands-free. Letrang A ang ating sagot. Para sa number 6, ang tamang sagot ay C, more difficult. Ito ay isang panuntunan sa paghahambing o degrees of comparison. Ang salitang difficult ay may 3 pantig o syllables. Kapag ang salita ay mahaba, ginagamitan ito ng more para sa comparative degree. Ang option A na more difficultier ay isang malaking pagkakamali dahil hindi mo pwedeng pagsamahin ang more at ang hulaping ER sa isang salita.
Letrang C ang ating tamang adjective modifier. Ang tamang sagot sa numero 7 ay B, laptops. Ang direct object ay ang pangalan o noun sa pangungusap na direktang tumatanggap ng kilos ng pandiwa o verb. Ang kilos natin dito ay donated o nag-donate. Itanong mo ngayon, ano ang i-donate ng barangay captain? Ang sagot ay laptops, kaya laptops ang ating direct object. Ang center naman ang indirect object, kaya letrang B ang ating tumpak na sagot. Para sa numero 8, ang tamang sagot ay D, of. Ito ay isang halimbawa ng prepositional idiom o permanenteng kombinasyon ng salita sa Ingles. Ang salitang capable ay laging ikinakabit sa preposition na of, hindi capable to or capable for. Tandaan ang tambalang ito para hindi kayo makuhanan ng puntos sa exam. Letrang D ang ating sagot. Para sa number 9, ang tamang sagot ay A, expensive Japanese metal. Sinusubok dito ang tinatawag na order of adjectives. Kapag marami ang salitang naglalarawan, may sinusunod itong pagkakasunod-sunod. Una, ang opinion o value, tulad ng expensive. Sinusundan ng origin o country, tulad ng Japanese. At huli ang material, tulad ng metal. Kaya ang pinakatumpak sa pagkakaayos ay expensive Japanese metal tool. Isa pang mahalagang paalala para sa inyong pagre-review. Para sa aking mga Solid Ka-ALS members na nagda-download ng mga simulated English files, mas makakatipid kayo kung bibili kayo ng bulk A4 copy paperine sa ating channel store sa ibaba upang may supply kayo ng papel sa bahay. Letrang A ang ating sagot. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay C, nevertheless. Ang nevertheless ay isang transitional adverbs na nangangahulugang subalit, gayunpaman, o gayunpaman. Ginagamit ito kapag ang kasunod na ideya ay salungat sa naunang sitwasyon. Mahina raw ang signal, negatibo, ngunit na-upload pa rin ng mga estudyante ang kanilang requirements, positibo. Kaya nevertheless, ang pinakatumpak na pangatnig. I-comment na ang inyong naging pinakabuang marka mula 1 hanggang 10 sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo ng personal. Abangan ang ating susunod na High Traffic Junior High School module sa darating na linggo. Manatiling matyaga sa pag-aaral. Solid Ka-ALS. Napakahusay niyong tinapos ang ating Advanced English Structural Reviewer ngayong gabi. I-share ang inyong mga naging marka sa comment section sa ibaba upang masubaybayan ko ang inyong paghahanda sa ating susunod na Junior High School video na ipupost natin sa darating na Sabado sa ganap na ikapito ng gabi. Tututukan naman natin ang Learning Strand 1, Filipino Literacy Part 2, particular sa pagkilala ng mga malalalim na idioma, tayutay at salawikain na madalas lumabas sa actual A&E test papers. Pakiclick ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ang sharing ito sa inyong mga kasamahan sa Solid Ka-ALS upang sabay-sabay nating maabot ang naudlot na pangarap. Maraming salamat sa inyong sipag ngayon at magkikita tayo sa susunod nating masterclass. At maraming salamat sa panonood at pasensya na kung nagkakabulol-bulol ang inyong Mamay P. Hanggang sa muli,